pero wala kang pagkain sa bahay. Narito na ang sagot mga katropa, ang super manok lechon. Napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-anirize ka dahil sa tender juicy na jam mo pa at siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm. Kaya super masalasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay niyo mga katropa? Takbo na sa Super Manok Panteño Siniluan at bumili na. Baka maabusan ka, katropa. Now, we are Talakayin, Biggest destruction of dangerous drugs worth 1.2 rebisahin, billion. opinyon, malawaking, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa! Hanap mo ba ay Unwind Ventures? Tara nang mamangha sa mga tanawin. Ano ba ang iyong travel goals? Dadalhin namin kayo. Sa Unwind Ventures at saya. Dito lang sa Wow Biyahe. Kaya wow, di ba? Abangan dito lang sa Millennial Online TV. Ikaw ba'y nag-iisa? Nalulungkot? Dahil iniwan at ipinagpalit? Niloko? Naging minamahal? Kung ngayon, i-type sa iyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online realista ng bagong milenyo, si Randall Villanos. Sana'y di magmahil ang dati kong araw nang di pang bata sa piling ni nanay. Nais kong mauli ang awit ninang mahal. You are the one who makes me happy when everything else turns to gray. Walk on through the rain. Walk on through the rain. Though your dreams be tossed and alone, walk on with hope in your heart. At haharanahin kayo ni Randall ng iba't ibang awitin para maibsan ang inyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. Come on. Kung tayo'y matanda na, sana'y di
Pwede rin kayo makiduwit kay Randwell tuwing Huwebes ng hapon. Ano pa hinihintay nyo mga kamilenyo? Tawag na! Araw-araw ikaw ang gusto kong Responsable ka ng gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba initin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, A responsible gun owner. Are you a responsible gun owner? 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 The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot mga katropa at kagangers. Dahil ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo mga kagamers? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na! Barangay, pangunahing unit ng pamahalaan lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sinalo ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dalo Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Ating tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Hanap mo ba ay Unwind Ventures? Tara nang mamangha sa mga tanawin. Ano man ang iyong travel goals? Dadalhin namin kayo. Sa Unwind Adventures at saya. Dito lang sa Wow Biyahe. Kaya wow, di ba? Abangan dito lang sa Millennial Online TV. Ayun na. Magandang hapon Pilipinas, no? Abay, teka muna ha. Ang oras natin sa hudyat, abay, gabi na pala. Alas 6, 8 na ng gabi, Philippine Standard Time. Abay, magandang gabi po sa inyo, sa mga ating mga Dabber Cats. At nagtataka kayo, no? Bakit ngayon lang tayo nag-live uli, no? Nag-live streaming. Kasi po, medyo meron tayong mga tinatrabaho. Actually, hanggang until now po,
ay nagre-remote broadcast live streaming tayo dito po sa lalawigan ng Bulacan. At talaga naman kinakailangan nating mag-live dahil medyo maluwag ang oras natin at wala tayong ginawa na, medyo pahinga na, kaya ito yun po ay nag-live streaming. Bueno mga kaibigan, magandang gabi po sa inyong lahat at sa ating mga kuya, ate, bunso at friends of Eagles at syempre ating mga netizen, mga kabarangay, mga katropa, magandang gabi sa inyo. At syempre ngayon po isa sa inyong programang talakayin, rebisahin, opinyon, palawakin, aksyonan, tropa. At syempre ako pa rin ang inyong kasama, Rosel Lopez at your service. At syempre medyo pasensya na kayo, sabi ko nga sa inyo meron tayong inaayos ngayon dahil yung ating Junakis ay dumating na nandyan. Meron medyo tayo may pinaayos sa atin at syempre kasama tayo kapag ka siya ay may lakad. Okay, so mga kaibigan, pero magandang gabi rin sa ating technical engineer, sa ating technical side, si Mr. J. Magandang gabi sa Mr. J. Kumusta ang iyong linggo? Ang buong isang linggo mo? Okay lang. Okay lang daw, sabi ni Mr. J. Bakit natatawa ka, Mr. J? Siyempre, sabi mo okay lang eh. Di okay lang, di ba? Maganda na may maayos ang iyong isang linggo. Okay sa mga kaibigan at mamaya alamin natin sa Diyos kay Pag-asa lagay ng ating panahon buhat sa ating pag-uulat ng isa sa weather specialist ng Diyos kay Pag-asa. Walang iba kundi si kasamang Benison Estareja. Maya lang po yan. At siyempre napakasobra ho init. Sabi nga nila, ang daming nagbabiral ngayon sa Facebook na yung heat attack. Mag-ingat po tayo, lagi magbaon ng tubig palangga sa init ng araw, no? Mga payong yan. Huwag jacket. Mainit na nga, magja-jacket ka pa. Okay, sa mga kaibigan, bukod dyan, mamaya ay tutungay din natin sa inyo yung pong tawag dito, yung pong ating isang kaibigan kasama natin sa One Gun Pilipinas, walang iba po kundi si Idol Admin Corixman, no? At kung saan nga po ay itutungay niya yung pong tawag dito, yung pong isang topic tungkol po sa isang sambahayan, no? Sambahayan na. Sabi natin sambahayan. Ito po yung a fixing home by a fixing man. So, ika nga parang ito may kaugnayan po doon sa pagiging ama ng tahanan, no? At yun nga, malalaman natin, ano ba, sino ba, dapat ba at paano, no? Ang isang sambahayan kuhanin ng isang isang responsableng ama ng tahanan. Maya lang po yan. Abangan po natin at si Corixman po ang ating magiging dyan, no? Siya ang host na yung topic na yan, no? Alamin natin kay Corixman. Alam niyo na si Corixman mahusay po ito no? Sa lahat ng bagay at napakabait pa. Kung titingnan niyo, akala niyo maangas lang, pero ang totoo niyan ay mabait po, no? Si Corixman. Malalaman natin, alam ko magkasama sila ni Kuya AJ Maghinang, no? Hindi ko alam kung saan sila nagpunta, kumain sa isang parang pares mami, no? At okay naman yun, no? At malaman natin kung anong saan sila galing. Mamaya i-chat natin, no, si Idol Corixman. Okay, so yung mga kaibigan, yan ang ating mga itutungay po ngayon, no, ngayong araw ng Biyernes, Friday edition ng programang Tropa. Okay, so mga kaibigan, wag na nating patagalin syempre. Alamin na natin kaagad sa DOST Pag-asa ang lagay ng ating panahon buhat po sa pag-uulat ng ating katropang si Benison Estareja. Narito po. Happy Friday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Patuloy pong epekto ng tatlong iba't ibang weather systems po sa ating bansa. Una na dyan ay ang ridge of a high pressure area doon sa may North Pacific Ocean
at nag-extend po ito sa may eastern side ng Northern Luzon. Samantala, for the rest of Luzon plus Visayas, umiiral din po ang mainit na hangin galing Pacific Ocean called the easterlies, habang dito naman po sa may timog na bahagi ng Mindanao, meron tayong epekto ng trough ng isang low pressure area. As of 2 in the morning, itong LPA ay huling namataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility, 645 kilometers, timog-timog silangan ng General Santos City, at base naman sa ating analysis, hindi po ito papasok ng ating Area of Responsibility at hindi rin inaasahan na magiging isang bagyo. Itong ridge of high pressure area plus the easterlies siyang magdadala pa rin ng mainit at malinsangan na panahon sa malaking bahagi po ng ating bansa, habang wala tayong nakikitang anumang weather disturbance pa na papasok ng ating PAR sa mga susunod na araw. For today po, asahan pa rin yung halos katulad ng weather conditions as yesterday dito sa malaking bahagi po ng Luzon, epekto ng easterlies plus extension ng high pressure area. Dito sa malaking bahagi po ng Luzon, bahagyang maulap at minsan maaliwalas ang kalangitan, umaga hanggang hapon po yan, and then may mga tsansa lamang po ng mga kaulapan at mga saglit na pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi. Dito sa Metro Manila, temperature natin is from 24 hanggang 35 degrees Celsius. Take note po, kahapon nakapagtala tayo ng record temperature dito sa Metro Manila for this year na 35.5 degrees Celsius na actual temperature. Dito naman sa Baguio, mananatiling malamig from 17 to 26 degrees Celsius. Pero may mga lugar pa rin po dito sa Luzon na makakaranas ng dangerous level po na heat index o yung nararamdamang init ng ating katawan. Hanggang 42 degrees po dito sa may San Jose, Occidental Mindoro, habang 43 degrees Celsius naman na heat index sa may Tuguegarao City, Cagayan. Sa ating mga kababayan po sa Palawan at sa malaking bahagi ng Visayas, halos katulad din po na weather conditions as yesterday na bahagyang maulap at minsan maaraw na kalangitan ng iiral sa umaga hanggang sa hapon. Then may mga lugar pa rin sa may eastern sides dahil sa easterlies nagkakaroon ng mga kaulapan at mga saglit lamang po ng mga pag-uulan. Temperature natin sa Palawan, mananatiling mainit hanggang 34 degrees Celsius at may lugar din po kagaya dito sa may Puerto Princesa, Palawan plus Aborlan, ang makakaranas ng 42 to 43 degrees Celsius na heat index. Dito naman sa Visayas, pinakamatataas ang heat indices sa may Dumangas, Iloilo, and Catarman, Northern Samar. Panguli sa ating mga kababayan po sa Mindanao, may mga pag-ulan pa rin dito sa timog na bahagi kabilang ng Davao Region and Sorsogon dahil dun sa trough or extension naman ng LPA sa timog ng Mindanao. So meron tayong paminsan-minsan lamang na mahina hanggang katamtaman na pag-ulan doon. Pagsapit sa natitirang bahagi ng Mindanao, bahagyang maulap hanggang kuminsan maulap ang kalangitan, lalo na sa may Bangsamoro Region at mga kalapit na lugar sa may Zamboanga Peninsula. Epekto na rin po yan ng trough ng low pressure area. May chance na rin po ng mga isolated rain showers or thunderstorms. Sa ating mga kababayan po sa Metro Davao, temperatures from 25 to 33 degrees Celsius, habang may mga lugar pa rin po na posibleng humigit sa 40 degrees po yung ating heat indices, kabilang na dyan ang mga syudad ng Zamboanga and Cotabato City. Paalala sa ating mga kababayan, sa malaking bahagi po ng ating bansa, yung mga nakatira sa Kapatagan, sa mga highly urbanized areas, palagyan po uminom ng tubig, nasa 8 to 10 glasses po per day, at lagi magdala po ng pananggalang sa init kung lalabas po ng bahay simula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, gaya po ng payong, sombrero, shades, at magsuot din po ng komportabling damit. Para naman sa mga susunod na araw sa mga maglalayag po sa ating mga karagatan, wala tayong nakataas na gale warning, so ibig sabihin wala tayong mga sea travel suspensions, mananatiling banayad hanggang katamtaman ng taas ng mga pag-alon sa malaking bahagi ng bansa, except na lamang kapag meron tayong mga thunderstorms. And for the next 3 days, aasahan pa rin natin ang epekto ng ridge of high pressure area sa norte at easterlies sa malaking bahagi ng ating bansa. But by tomorrow, may mga pag-ulan pa rin po sa katimugang bahagi ng Mindanao, epekto pa rin ng LPA, and then afterwards, posibleng marusaw na rin po itong low pressure area. So kung dito sa Luzon, for Metro Manila and Baguio City, halos magkakatulad po na weather conditions ng iiral for the next 3 days na bahagyang maulap hanggang kuminsan maaraw ang kalangitan at mananatili yung mainit at malinsangan na panahon sa ating mga kapatagan dito sa Metro Manila at mga nearby areas sa Central Luzon and Calabarzon, sasamahan ng mga isolated rain showers kung dito sa may Aurora and northern portion of Quezon. Kung dito sa Bicol Region, may mga chance rin po ng mga isolated rain showers, but then kung dito sa Legazpi City at mga kalapit na lugar, mananatiling maaliwalas ang panahon, fair weather conditions sa umaga hanggang sa tanghali, at maraming pagkakataon na makikita natin ang Bulkang Mayon. Temperature sa Metro Manila posible pa rin umabot hanggang 35 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, mananatiling mainit at malinsangan din po ang panahon,
epekto yan ng easterlies. So kung dito sa Metro Cebu hanggang 33 degrees, pero posibleng makaranas sila ng 38 to 39 degrees Celsius na heat index, habang pinakamatataas pa rin po ang heat index dito sa may Iloilo, Rojas Capiz at Northern Samar, habang may mga isolated rain showers or thunderstorms pa rin na mataas ang tsansa sa may eastern side of Visayas. At panghuli sa ating mga kababayan po sa Mindanao, may mga pag-ulan pa rin po tayo by tomorrow dahil sa trough ng low pressure area dito sa may Davao Region, Soc-Sargen at malaking bahagi ng Bangsamoro Region plus southern portion of Zamboanga Peninsula. Magdala po ng payong dahil possible pa rin yung paminsan-misang light to moderate rains, habang sa natitirang bahagi ng Mindanao bukas is bahagyang maulap na kalangitan ang iiral. Pagsapit naman ng Linggo at Lunes, malaking bahagi na ng Mindanao makakaranas po ng fair weather conditions, maaliwalas sa panahon, but then may mga chance pa rin po ng mga localized thunderstorms, lalo na sa Caraga Region and Davao Region. Sunrise po natin is 5:49 a.m. at ang sunset ay 6:09 p.m. Para po malaman ang kabuang listahan ng mga heat indices sa ating bansa, bisitahin lamang po ang pag-asa.usc.gov.ph/climate/heat-index. Makikita po natin dito yung forecast na heat index for the next 2 days at yung mga na-compute natin na heat index nitong nagdaang 5 araw. At makikita din po natin dyan yung mga paraan para maiwasan natin yung mga heat-related illnesses gagaya po ng heat lamps, heat stroke at saka po yung heat stress. Inulit natin, pag-asa.usc.gov.ph/climate/heat-index. At yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center po ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, Pag-asa, magandang solusyon. Happy weekend! Maraming salamat sa iyo, kasamang Benison Estareja. At tagatid po yan sa atin sa oras na alas 6:20 po ng gabi, Philippine Standard Time. At syempre po, tayo patuloy kayo nanonood at nakikinig syempre dito lang sa Millennial Online TV News and Updates. Okay, sa mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo. Syempre, magandang gabi po sa ating mga Dower Cats na nakamonitor ngayon. Hindi ko na kayo isa-isa, no? Kasi naka-appear lang sa akin, meron pero hindi ko nakikita. Anyway, happy viewing, happy listening sa inyong lahat. Okay, so mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo at nakikita nyo naman, ang lagay ng ating panahon, talaga yung heat index, mainit talaga. Pero, alam nyo, minsan kapag ating mga kababayan, pagka may bagyo, siyempre, ayaw natin nun, nakakadiskaril, hindi ka makakalakad. No? Kung may pupunta ka, kung may bagyo, wala ka masasakyan, baha ang madadaanan mo, basa ang damit mo, so nakakadiskaril. Pero ngayong heat index naman, nakakatakot naman dahil delikado po yung heat attack. Sobrang init. Kailangan ng katawan ng init ng taong init, pero pagka naman sobra, nakakapinsala din po pala. Okay, sa mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo sa ating programang Tropa, at siyempre ako pa rin inyong kasama, Rosel Lopez, at ngayon itutungay na natin kaagad, huwag na natin patagalin yung sinasabi natin sa inyo na topic po nila Idol Corixman, yung tungkol sa fixing home by a fixing man. Ito yung tungkol sa isang bahayan, no, ng bawat pamilya. So alamin natin ano ba at sino ba ang dapat at paano ayusin ang isang sambahayan. No, huwag na natin patagalin mga kaibigan, focus po tayo. Magandang gabi po. Magandang gabi po sa ating lahat, no? At live tayo ngayon dito po sa ating page. Ito po yung ating Fixing a Home by Fixing a Man, no? Fixing the Man. So, page po natin ito para po sa ating ito po ay inialay po ng aming
namin ng Henry Tadena, also known as Tad's Daily po from New York, USA. Naglalayon po itong ating programa na ito para po patatagin po ang pamilya para po sa mas maunlad na bansa. No? Naniniwala po kami ng Brother Henry Tadena na ng Tad's Daily po na kung gusto natin patatagin ng isang bansa, magsimula po tayo sa pinaka-small unit po, society, kung tawagin po natin, ito yung family, no? So, yan, maraming salamat po at sa awa at gabay ng Panginoong Diyos na simulan na po natin itong ating advocacy, no? So, ito po, nialay po namin to sa mga pamilyang Pilipino po, mga kababayan. Ayok sana makapasok ang Brother Henry, no, para ang Tad's Daily para ma-introduce po sa inyo, no, yung aking counterpart po dito sa ating advocacy. Actually, I joined him. This is sinimulan po ito ng Brother Henry Tadena, no, at tayo po ay sinama lang po niya kasi nagkaroon po kami ng parehong paniniwala po na tungkol po sa pagpapatatag ng pamilya, no. Kailangan po patatagin muna natin yung lalaki. Kasi po, siyang nagdadala ng pamilya po. So, yan po. Hintayin natin ang ating mga viewers, no? So, this is a test broadcast po. Sana po naaabot kayo. Ayan, tuloy-tuloy po tayo, no? Anyways, ayan po, sana po maging bahagi kayo ng aming magandang layunin po na itong ating programang ito dahil lalo na po yung mga pamilyado na papasok pa lang po sa buhay pagpapamilya, no? Sana join us, no? Mag-share tayo rito ng ating mga thoughts, yung ating mga mahalagang bagay na dapat na unawain, lalong-lalo na po dun sa pagpasok sa buhay pamilya at alam niyo po, yung pag-aaruga ng ating pamilya, ng ating anak, ng ating pag-iingat sa ating asawa. Marami pong pinag-uusapan dito sa ating advokasya ito, itong ating programa po na Fixing a Home by Fixing the Man, no? So, ayan po, nanonood na ang ating admin AJ Maghinang, no? Galing po ito sa kanyang live po kanina, yung kanyang DJ Classico, no? Salamat po admin AJ, no, for watching Sir Lovely Hoson, yun. Admin AJ, okay po ba yung ating yung ating audio kasi test broadcast pa lang naman po ito, ating pa lang itong sinusubukan natin. Broadcast dito sa ating page, no? Good PM, ang ating Lea Roson ng Pampanga. Magandang gabi po. Salamat sa panonood yan. I hope maganda yung pasok ng audio, no? So, tingnan natin at bago po itong ating page. Itong page po na to is intended po para sa ating pong programa regarding po sa ating advokasya sa pagpapamilya. With Brother Henry Tadena, also known as Tad's Daily, no? So, ayan po, sana maging bahagi namin kayo
abangan niyo po yung mga susunod naming programa. Yan po, may mga topic po tayo tungkol po sa ano, no? Yung mga tamang ano dapat gawin ng isang taong pamilyado at yung taong ano papasok pa lang po, yung mga lalaki pa lang po na papasok na sa buhay pagpapamilya. Pero ang atin pong ano, no, yung ating overall po, nakapokus po talaga tayo ron sa mga kalalakihan, no. Bakit po tayo dyan nakapokus? Kasi po, sabi nga namin ng Brad Henry, ng Tads Daily, kung gusto mong wasakin yung pamilya, no, ang una mong aatakihin yung father de pamilya mismo, no, yung ama ng tahanan. So, kapag ang ama po ay nanghina, naging marupok, naging marahas, at hindi nag-ingat, sigurado po yung family madi-displace po yan. Magko-collapse po yan. The family will become dysfunctional po kapag ang ama po ang nanghina po at ang naging marupok. At siya po ay hindi nagkaroon ng matatag na pag-iisip at paninindigan po sa pagharap sa responsibilidad bilang isang ama. So yun. Thank you for watching, no? Admin AJ at admin Leroson po ng Pampanga. Yan, salamat po sa inyo. Sana okay yung audio, paki-comment lang po doon sa ating comment section kung okay po ang audio natin. So I hope we have a better audio na po, no? Bago po itong page natin, so I need to test broadcast, no? Para po malaman natin kung anong ayan. Yeah, so tragic, Sir Palalab, no? Ayan, yung ating pong pastor Palalab, no? Yes, sir, tragic po kasi talagang alam nyo, napakarami pong tukso sa mundo ngayon, no? Tayong mga lalaki, sabi nga natin, pag tayo ay napanghinaan ng loob, tayo naging marupok, bibigay po tayo. Kasabay po ng pagbigay natin, ng paghina natin, automatic po yan. Hahatak po yung pamilya sa pagbagsak natin, no? So, yun po. Sabi nga nila, chain reaction po. So, damay-damay po yan, no? A bandwagon effect, yan. So, I hope sana makapasok ang Brother Henry, no? So, paki-comment lang po kung okay yung audio, yung maganda yung dating po ng boses, no? Kung nagkakarinigan po. Ayan. So, nag-i-invite po tayo ng ating mga ano, no? Kasama. This is our first time po na ano, mag-live gamit po itong ating page po, no? Again, itong page po natin ay ito ay intended po para sa ating advokasya po para sa pagpapatatag ng pamilya, no? Uulitin ko po, ito pong ang objective po natin dito sa ating fixing a home by fixing the man is to strengthen the family relations, no? We believe that if the family is strong, diba? And then we will starting to build a strong nation also, diba? Yung matatag na bansa. Halaga po yan, no? We believe na pag matatag po yung pamilya, lumilikha po tayo ng matatag na bansa, no? Kasi lahat po ng mga susunod na leader ng isang bansa galing po yan sa pamilya. Sa bawat pamilyang Pilipino po galing. So yun po yung ating paniniwala. So we hope na aabangan niyo po yung aming programa, magiging bahagi po kayo. Lalong-lalo na po doon sa mga pamilyado na po, mga kababayan, mga kapatid namin.
Sana maganda po yung pasok ng audio again, no? I expect po na sana maliwanag yung boses, no? Yun po yung sana paki-comment po sa baba kung okay po yung audio again po para malaman natin kung ano po yung so I need to test kasi gamit ko po ay Bluetooth headset lang, no? So, we'll see to it na okay sana yung audio para pag nagdi-discuss na po tayo, maliwanag po yung boses at makinabang po yung ating mga tagapanood. Ayan. Ayun pa yung comment mo, Sir Palalab, no? Yung, kapag mismong ang ligi ng tahanan ang mag-collapse, so tragic. Yeah, totoo po yan. Talagang tragic talaga yan. Mawawasak po ang pamilya talaga. So, Admin AJ, lang, check lang kung okay yung yung ating audio. Si Sir Angel Castano, magandang gabi Sir. Angel, no? Ayan. Kasama natin yan sa One Gun Pilipinas. Sir Angel, okay lang po ba yung dating ng audio? Paki-comment na lang po sa baba. Comment section kung okay po. Hmm? Yan, gandang gabi Sir. Okay po ang audio. Yan, salamat Sir Angel, no? Yan. Ayan, nakita yan, isang idol natin na padre de pamilya si Sir Angel, talaga yung mga anak niya, makikita natin, pumunta po ako sa kanyang bahay dyan sa Bulacan, nakikita po natin maayos po yung pagpapatakbo ng pamilya, no? Isa po sa, hinahangaan kong, member ng aming grupo dito sa One Gun Pilipinas dahil siya po ay napakaayos po na padre de pamilya po. So, sana dumami pa ang lahi mo, Sir Angel Castano, ng Bulacan, One Gun Pilipinas Bulacan chapter. Ayan. Wow, audio is loud and clear. Yes, Sir Palalab. Sir Palalab, I think pwede kang mag-join sa akin sa live ngayon. Pwede po kayong umakyat, pakipindot lang po yung join dyan sa it's a good opportunity for us na mag-usap dito ng live. Marami po tayong audience. Si Sir Palalab po siya po ay pastor, no? Nasa armed forces po si Sir Palalab, no? I hope kung pwede kang mag-live ngayon, Sir, kasama ko, no? At we'll start this one na as test broadcast at ayun, makilala ka rin ng mga tropa sana kung makakapasok ka sa live ko tonight. Yan.
We're very happy po no na yan, naging parte tayo ng mission ng TADS Daily ng Brad Henry Tadena patungkol po dito sa ano no, pagpapatatag ng pamilya kasi alam niyo po sa panahon ngayon po marami pong mga dahilan at pwedeng mangyari para po mawasak ang pamilya no. Sabi ko nga po kanina sa pasimula may mga tukso, may mga pagsubok na darating po lalo sa ating mga lalaki no. Doon po mapapatunayan, sabi nga natin, paano mo malalaman ang tunay na pagkalalaki ng isang lalaki. Kapag dumaan na po siya sa pagsubok, no? Lalo na po sa responsibilidad bilang ama ng tahanan. Sabi nga ng Brad Henry, sabi niya sa akin, bro, sabi niya, hindi mo malalaman yung galing ng kapitan kung ang barko ay nandudun pa daw sa pantalan, no? So, malalaman ang husay ng kapitan ng barko kapag nasa gitna na ito ng laot at hinahampas na ito ng malakas na alon. So yun, yun na po malalaman yung galing ng kapitan ng barko. Ganon din po ang isang lalaki. Kapag siya po ay humarap na sa mga hamon ng buhay, lalo po yung hamon ng buhay pagpapamilya po. Ay, nanonood po ang Sir Arnold Benacosa, no? Ating General Arnold Benacosa ng BJMP. Sir, magandang gabi po. Salamat po sa panonood. It's my honor and pleasure na at the moment of ganitong oras po nanonood kayo sa aking live, no? So Sir Arnold, ang dahilan po ng ating programa na po na ito ay ang mission po ng ating advocacy sa Fixing a Home by Fixing the Man is patatagin po yung mga kalalakihan, no? Yung mga may asawa na lalaki at yung mga binata na susuong pa lang sa buhay pamilya, no? So yun po yung dahilan ng ating live. Sana po we want to spread positive influence po sa mga kapwa nating lalaki, no? We should be more responsible po lalo na po pag tayo po ay may pamilya na po, no? So sabi nga nila yung at the end of the day, ano man ang mangyari sa atin, uuwi po tayo sa mga tahanan natin, babalik tayo sa pamilya natin kung saan tayo nanggaling. Ang Colonel John Ibay nga, sabi nga niya sa akin, pag-retire daw sa serbisyo, ang balik pa rin ng isang pulis, no? Si Colonel Ibay po ay isa po sa mga iniidola natin pulis Maynila. Napakagiting na pulis ng Maynila po niyan. Sabi niya, bro, pag tapos ng serbisyo, ang balik natin sa tahanan natin, sa pamilya pa rin. Well, in fact, that's correct, no? Totoo po talaga yun. Kasi pag wala ka na sa trabaho, wala ka na sa serbisyo, sibil, sa gobyerno, kahit anong mang larangan, ang balik mo, pamilya pa rin po, no? Magandang gabi po sa Sir Willie Lapos. Thank you for watching, no? I hope maliwanag yung boses natin, yung audio, no? This is a test broadcast po, no? So gagawin na po natin itong regular. For now, sinusubukan pa rin po natin yung actually, Brad Henry Tadena and I is crafting a topic na talagang sana makapaghatid po ng positibong impluwensya dun po sa ating mga kababayan, no? So thank you for watching po, no? Sa mga nanonood, maraming salamat po. Test broadcast pa lang po ito at tinetest natin kung ayos po yung maayos yung ating audio, maayos po yung ating hindi distorted yung boses natin. So naririnig po ng maayos yung ating sinasabi, no, sa camera. Ay, nanonood yung aking classmate sa basic training at saka sa aking junior leadership course, no, si Jail Officer Ray Pangi ng star team ng National Capital Regional Office po ng BJMP. Ayan, ang aking magiting na classmate, no, tapos na po yung interview namin kanina. Good luck, mate. Sana mapasama tayo sa promotion, no? Ayan. So another blessing po kung sakali kung ma-promote po tayo, no? Ayun nga po, kasama po yan sa ating personal growth bilang mga lalaki at padre de pamilya. Nagsisikap po tayo yan sa trabaho, ma-promote tayo, madagdagan po yung ating kita para po may mauwi tayo sa ating mga pamilya, no? Yun lang po yun yung ating objective natin, no?
So maraming salamat po sa mga sumama po sa akin ngayong gabi, no? Alam nyo, ayan, at so, meron pong nanonood natin sa atin ngayon, kahit may nanonood pa rin, no? So, I hope sana maayos po yung signal. O, paki-comment lang po at pag nakausap ko na po, nag-meeting ulit kami ng Brad Henry Tadena, mayroon na po tayong topic sa susunod po nating live. So, tuloy-tuloy na po ito. Mimisyonin po natin yung mga, especially yung mga kalalakihan. Actually, hindi naman po tayo confided lang doon sa topic natin dito sa ating programa, no? Involved din po talaga rin ang babae rito, no? Pero naniniwala po kasi kami ng Brada Tads Daily na malaki po yung nung malaking factor po na yung lalaki po talagang magpakatatag, no? At magdala ng pamilya, no, sa responsibility ng pagpapamilya. Opo. Again, ulitin ko po, kaya nung sinabi ko kanina, pag gusto mong wasakin yung pamilya, ang aatakihin mo yung ama. Kung naatake mo po yun, sigurado po yun, 100% yun, collapse po yung family. Collapse po yan. It will become dysfunctional. No? Sira po ang pamilya. So, yun po yung dapat nating fokusan dito sa ating ginagawa. Ayan. Dumadami na yung ating nanonood, ano? So, si Sir Kerubin HP. Sir, magandang gabi po. Thank you for watching, no? Ito na po yung ating platform sa no, sa ating advocacy po sa fixing home by fixing the man, ano. Ayun na, Sir Kerubin, yung ayun nga po. Bimisyonin natin yung mga kapwa natin lalaki na kailangan po patunayan natin yung ating pagiging lalaki sa pamamagitan po ng pagharap sa responsibilidad ng isang tunay na lalaki at isang tunay na padre de pamilya. So, I hope you will, sa susunod na mga live, you will join us. You will participate. Maganda po ito. At ito po ay palitan ng ating mga puro-puro, mga ating experience, anything that, that will, pertain to, pagiging ama at paghawak ng responsibilidad ng isang ama sa kanyang pamilya. So, mahalaga po ito. Mahalaga ito. At sana makatulong po sa ating lahat, no? So, I hope, mga sir, mga ma'am, at yung mga nanonood ngayong gabi, it seems okay naman yung audio, no? So, maglalay po kami. Okay, so yung mga kaibigan, at napanood natin, no, yung ginawang topic ni Idol Admin Corixman ng One Gun Pilipinas o OGP, no? At yan po mga kaibigan, at siguro medyo isunod natin. Maiba naman tayo ng topic, yung about doon sa yung mundo mawawala na sa 2050, ha? Tama ba? O wakas na ng sanlibutan? Ewan natin, ha?
Tingnan natin. Alamin na natin. Isunod na natin mga katropa. Tuloy-tuloy na rin tayo para malaman natin. Para ito parang hula o propesiya. At minsan talaga namang nasa Biblia po ang mga nangyayari, no, sa ating mundo. No? Panoorin natin. Sandali lang po. Na namang kontrobersyal na issue ang muling nabuksan ngayong taon. Ito ay ang malaking katanungan ng mga Pilipino kung kanino nga ba talaga ang Sabah. Matagal na panahon na mula nang pumutok ang usapin tungkol sa agawan ng teritoryo sa pagitan ng Pilipinas at Malaysia. Ngunit kamakailan lamang nang muli na naman itong mapag-usapan. Sa bidyong ito, ating alamin kung ano na nga ba ang naging desisyon sa kasong ito. Tatawagin na ba itong Sabah Philippines o mananatili itong Sabah Malaysia? Balikan muna natin kung paano nga ba nagsimula ang agawan ng teritoryo. Nagsimula ang lahat ng ito dahil sa kontratang pinirmahan ng Sultan ng Sulu na si Sultan Jamalul Alam at ng British North Borneo Company noong 1878 upang rentahan ang Sabah at para sa paggamit ng likas na yaman nito. Mula pa noong 1658 ay pag-aari na ng Sultan ng Sulu ang Sabah. Ngunit sa kontrata na kanilang pinirmahan ay nakasaad na ipinapaubaya nito sa British North Borneo Company ang Sabah kapalit ng halagang 5,000 Mexican dollars every year. Nang sumiklab ang World War II ay napasa kamay ng mga Hapon ang Sabah. Nang matapos ang digmaan, ibinalik ng Japan ang Sabah hindi sa Pilipinas kundi sa British government. 1963 naman nang bigyan ng kalayaan ng British government ang Sabah at napabilang ito sa Federated States of Malaysia. Umalma ang Pilipinas dito sa pangunguna ng dating Pangulong Diosdado Macapagal at humiling sa United Nations na papiliin ang mga Sabahans kung saang bansa nila nais umanib at pinili ng mga ito na sumama sa Federation of Malaysia. Gayunpaman, nanindigan ang Estado ng Pilipinas na sa atin ang Sabah dahil pag-aari ito ng Sultan ng Sulu at ang Sultan ay Pilipino. Ngunit ayon sa Malaysia, ibinenta ng Sultan ang Sabah sa British North Borneo Company at na-acquire ng Malaysia ang Sabah mula sa mga ito. Sa kabila ng lahat ng ito, ilang taon na ang lumipas ay ipinagpatuloy pa rin ng Malaysia ang pagbabayad ng 5,300 ringgit o katumbas ng 70,000 taon-taon sa pamilya ng Sultan ng Sulu. Ang tawag ng mga Malaysian dito ay cession payment o bayad para sa pagbenta ng lupa. Pero ang tawag dito ng Sultan ng Sulu ay renta. Natigil lamang ito noong 2013 nang magalit ang Malaysia dahil sa pagsugod ng mga supporters ng Sultan sa Sabah upang angkinin ito. Dahil sa hindi pagbabayad ng renta ay umalma ang pamilya ng Sultan at nauwi sila sa arbitration court sa Spain. Pero paano naman nadamay dito ang Spain? Ito ay dahil sa 1851 Treaty sa pagitan ng Sultan ng Sulu at Spain. Ito ay kasunduan na nagbibigay sa Spain ng kontrol sa kabuuan ng Sultanate of Sulu. Bilang kompromiso, nag-offer ang Malaysia na ibalik ang annual payment na tinatayang aabot sa 608,950. Ngunit ibinasura ito ng pamilya ng Sultan at nagpasya na ipagpatuloy ang arbitration ruling. Ayon sa na-assign na Spanish arbiter na si Judge Gonzalo Stampa, ang isyu na ito sa pagitan ng Malaysia at Pilipinas ay umiikot lamang kung ano ang nakasaad sa kontrata noong 1878. Ito ba ay kontrata ng pagbenta o kontrata ng pag-arkila? Ngunit sa kanyang ruling, sinabi nito na ang 1878 contract ay isa lamang private lease agreement sa pagitan ng local ruler at international private investor. Ayon pa sa kanya, ito ay hindi sakop ng international law. Sa madaling salita, pinabura ng Spanish arbiter ang claim ng Sultan na ang 1878 contract ay kasunduan sa pagrenta at hindi pagbebenta ng Sabah. Kaya naman pinayuhan nito ang Sultan ng Sulu na ibasura na ang 1878 agreement upang maibalik ang Sabah sa kontrol ng Pilipinas. Pero bakit hanggang ngayon ay hindi pa ito nangyayari? Dahil hindi ito ganoon kadali, lalo pat parehas na gustong ipaglaban ng Pilipinas at Malaysia ang Sabah.
parehas nitong iginigiit ang kanilang mga karapatan sa teritoryo. Hindi basta-basta isusuko ng Malaysia ang Sabah dahil malaki ang pakinabang nito sa kanilang ekonomiya. Samantalang kamakailan lamang nang bumisita ang Prime Minister ng Malaysia na si Anwar Ibrahim sa Pilipinas. At ayon kay Pangulong Bongbong Marcos ay nagkaroon sila ng pagkakataon upang talakayin ang issue tungkol sa Sabah. Hindi raw dapat magkaroon ng sigalot sa pagitan ng dalawang bansa at resolbahin ang issue sa maayos at mapayapang paraan. Ikaw, Katoto, ano ang opinion mo tungkol sa isyong ito? I-komento nyo na ang inyong sagot sa comment section. Kung gusto nyo pang makarinig ng mga katulad nitong mga kwento, i-like lang ang ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Okay, so yung mga kaibigan, yun na sinasabi doon sa kwento na binenta raw na sultan, no? Sa Malaysia, yung ewan natin, at kaya nga sabi ko sa inyo, kayo na yan, sinasabi kayo na balang humusga, no? So hindi lang yan, meron pa, ito pa, isa pa, no? Medyo pakinggan natin, parang ito yata yung, yung parang wakas ba to or what? Ito, panoorin natin, panoorin na lang natin, ito po. The Israeli military said it had launched airstrikes into Gaza. The United Nations is sending investigators. Today, Israel battled to repel a surprise invasion of its territory. People rely on rivers, on lakes, on boreholes. Wherever you go, you can see the human cost of this war. Sa sunod-sunod na mga sakuna at kalamidad na nangyayari ngayon sa iba't ibang panig ng mundo, dumarami na ang mga taong naniniwala na tayo ay papalapit na sa ating mga huling araw o katapusan ng mundo. Sa video na ito, samahan niyo akong isa-isahin ang mga sakuna na nangyari ngayong taong 2023 na umano'y mga senyales o palatandaan na malapit na ang katapusan ng mundo. Number 1. Giyera sa pagitan ng mga bansa. Sa mga nakalipas na taon, naitala ang sunod-sunod na mga gulo sa pagitan ng iba't ibang bansa tulad ng digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine, Iran at Iraq. At ngayong buwan ng Oktubre lamang nga naiulat ang pag-atake ng Palestinian group na Hamas sa Israel na nagresulta sa pagkasawi ng daang-daang tao. Ang mga giyera sa pagitan ng mga bansa na tulad nito ay isa sa mga senyales na sinabi ni Jesus 2,000 taon na ang nakararaan na nagpapahiwatig umano na malapit na ang katapusan ng mundo. Partikular na sa Matthew 24:7, sinabi ni Jesus na magkakaroon ng giyera sa iba't ibang panig ng mundo. Number 2. Kakulangan sa pagkain at kagutuman. Sinabi rin ni Jesus na sa mga huling araw ng sangkatauhan at katapusan ng mundo, magkakaroon ng kakulangan sa pagkain at kagutuman. At ngayong taon lamang nga, tila lalo itong nagkatotoo dahil sa lumalalang pandaigdigang krisis sa pagkain. Ayon sa World Food Program, umabot na sa 783 milyon ang mga taong nahaharap sa chronic hunger o matinding pagkagutom. Dahil dito, napakataas ng kaso ng malnutrisyon sa buong mundo. Ayon pa sa ahensya, inaasahan na humigit kumulang 129,000 na tao ang makakaranas ng famine o kagutuman sa mga bansang Burkina Faso, Mali, Somalia at South Sudan. Sa Pilipinas naman, lumabas sa pag-aaral ng Social Weather Stations nitong June o second quarter ng 2023 na 10.4% ng mga pamilyang Pilipino ang nakaranas ng involuntary hunger kahit isang beses mula Marso hanggang Hunyo 2023. Number 3. Lindol sa iba't ibang panig ng mundo. Sa parehong Matthew 24:7 at Luke 21:11, sinabi ni Jesus na isa sa mga senyales na malapit ng magunaw ang mundo
ay magkakaroon ng lindol sa iba't ibang panig ng mundo na magdudulot ng matinding paghihirap at pagkawala ng maraming buhay. Ngayong taon, naitala nga ang ilan sa pinakanakakapinsalang lindol sa buong kasaysayan. Ito ay ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Turkey at Syria noong February 6 na kumitil sa mahigit 4,300 na tao at magnitude 6.3 na lindol na naganap nitong Sabado lamang, October 7 sa probinsya ng Herat sa Western Afghanistan na sa ngayon ay umabot na sa mahigit 2,000 ang naitalang nasawi. Number 4. Pagkakaroon ng epidemya o malawakang paglaganap ng mga nakamamatay na sakit. Nitong September lamang, nabalot ng pangamba ang marami matapos maiulat ang Nipah virus outbreak sa Kerala, India. Ang Nipah ay isang uri ng zoonotic disease o sakit na nagmula sa tao at maaaring maipasa patungo sa isang tao at mula sa isang tao patungo sa isa pang tao. Ito ay lubhang nakamamatay at maaaring magdulot ng pamamaga ng utak o encephalitis at meningitis. Sa mga banal na kasulatan, sinabi ni Jesus na magkakaroon ng mga epidemya o paglaganap ng malala at nakamamatay na sakit sa mga huling araw. Number 5. Pagkasira ng kalikasan. At last but not the least na sakuna ngayong 2023 na senyales di umano ng katapusan ng mundo ay ang pagkasira ng kalikasan. Sa Revelation 11:18, nakasulat na sisirain ng sangkatauhan ang mundo, lalo na sa pamamagitan ng pagdudulot ng pinsala sa kalikasan. At tila tumutugma nga ang propesiyang ito sa kasalukuyang sitwasyon ngayon ng mundo, kung saan lalong lumalala ang climate change na siyang nagdudulot ng mga kalamidad gaya ng mga sunog at baha. Ngayong taon nga naitala ang isa sa itinuturing na deadliest wildfire sa kasaysayan na nangyari sa isla ng Maui sa Hawaii na sinasabing sanhi ng malalang tagtuyot na inuugnay sa matinding pagbabago ng klima ng mundo. Bukod naman sa mga sunog, naitala rin ngayong taon ang pinakamababang level ng yelo sa Antarctica. Lingid sa kaalaman ng lahat, isa itong masamang pangitain dahil ang pagkatunaw ng mga yelo sa Antarctica ay nangangahulugang pagtaas ng level ng tubig sa dagat na siyang magpapalala sa mga baha. Magdudulot din ito ng soil erosion, kaya may mga lugar sa iba't ibang panig ng mundo na inaasahang lulubog sa tubig at mawawala sa mapa. Kung iisipin, talagang nakakatakot ang ideya na magugunaw na ang mundo. Pero kalakip naman nito ang tila'y isang comforting idea na malapit nang dumating si Jesus at matatapos na ang kasamaan sa mundo. Ngunit kung isa ka naman sa mga hindi naniniwala na malapit na ang katapusan ng mundo, marahil mas kapanipaniwala sa'yo ang malupit na realidad na kung magpapatuloy ang mga tao sa pagdulot ng pinsala sa ating planeta, hindi magtatagal ay masisira nga ito. Gayunpaman, hanggat hindi pa katapusan, may magagawa pa tayo. Gaya ng pagtutulungan sa pagsalba sa ating kalikasan sa ating simpleng paraan para may madatnan at magamit pa ang mga susunod na henerasyon. Kayo katoto, naniniwala ba kayo na senyales na nga ng katapusan ng mundo ang mga nangyayari sa atin ngayon? I-komento nyo na ang inyong opinion sa ating comment section. Kung gusto nyo pang makarinig ng mga katulad nitong mga kwento, i-like lang ang ating Facebook page at mag-subscribe sa ating... Okay, so yung mga kaibigan na panood natin, napakinggan, ito po ay sinasabi nating nakasaad sa hula sa propesiya na sinasabi na yung nagaganap na, no? Yung mga senyales, mga pangitain na ika ngay malapit na ang wakas ng sanlibutan, no? Talagang dapat ay magsisinan lahat at magsipagbago, no? At itong huli mga kaibigan, ito daw yung mga lulubog na lugar, no, na lalawigan o ano pa man sa taong 2050. Alamin natin, ano ba to? Ito ba'y totoo? May katotohanan ba? Kasi yung kanina,
nakita nyo naman talagang naganap po yun. Nagkakaroon na iba't ibang klaseng sakit, gera, di ba? Naganap na yan. So ito, yung mga lulubog daw sa taong 2050. Ayun, bago tayo magpatuloy, may magandang gabi. No? Nakita ko si ating idol, si ating admin na Corixman ng One Gun Pilipinas. Yan, si Sir Corixman. At ganyan din si Sister Lynn ng Converge. Ayun, nung kaibigan natin, nasa Converge si Sister. At yan, saka si Ms. Merly Orhenes ng Zambales, no? Ng Fresh Option Meat Shop. Okay, panoorin na natin. Ito daw mga lulubog sa taong 2050. Narito po. Mga lugar sa Pilipinas na tuluyang lulubog sa taong 2050. Ano-ano kaya ang mga ito at gaano kalaki ang tsansa na totoo ang mga nakasaad sa pag-aaral? Climate change ang pangunahing sanhi ng paglubog ng ilan sa mga lugar sa buong mundo. Ito rin ang itinuturing na dahilan sa likod ng mga tinaguriang lost cities sa mundo na may kaakibat na sari-saring mga legends. Pero mga katoto, ano-anong lugar nga kaya sa Pilipinas ang posibleng mawala sa mapa pagsapit ng taong 2050? Una sa listahan natin mga katoto ay ang Rojas City, isang third-class component city na siyang kabisera ng probinsya ng Capiz. Sa dami ng coastal areas dito, tinagurian itong seafood capital of the Philippines at tinatayang may halos 185,000 na populasyon. Sa naging pag-aaral ng New Jersey-based science organization na Climate Central, isa ang syudad ng Rojas sa matatamaan ng epekto ng pagtaas ng sea level at climate change. Sa map simulation na ito, makikita ang mga lugar sa Rojas na lubhang magiging delikadong pamuhayan dahil sa flooding projection nito, 3 dekada magmula sa ngayon. Sumunod naman ay ang Cebu City, lugar na kilala bilang sentro ng turismo, komersyo at edukasyon sa Visayas at Mindanao. Pero kahit na malaki ang ambag ng lugar na ito sa kabuuang sistema ng bansa, wala pa rin itong kawala sa hagupit ng climate change. Sa larawang ito ay makikita ang mga bahagi ng Cebu na maaapektuhan pagsapit ng taong 2050. Mga lugar gaya ng Mandaue, Opao, Gizo at iba pang low-lying areas. Ang mga lugar na may kulay pula ay ang sinasabing hindi man tuluyang mawawala sa mapa ay direkta namang maaapektuhan sa pagtaas ng level ng tubig, bunsod ng matinding pagbabago ng klima. Sunod mga katoto ay ang Olongapo City, isang first-class highly urbanized city na matatagpuan at bahagi ng probinsya ng Zambales. Ayon sa mga datos, nasa halos mahigit 260,000 ang kabuoang populasyon sa lugar. Kilala rin ang Olongapo sa Subic Bay Freeport nito. Pero sa kabila ng magandang reputasyon mga katoto, ang lugar na ito ay kasama sa mga lumalabas sa pag-aaral na maaaring lumubog sa taong 2050. At kabilang sa mga lugar dito na nakatala sa Climate Central ay ang New Calaklan, Olongapo City, Pag-asa at East Tapinac. Ang sumunod ay ang Zamboanga City, isang first-class, highly urbanized city na matatagpuan sa Zamboanga Peninsula na tahanan ng halos 970,000 na residente. Kilala ang syudad na ito sa bansag na City of Flowers at tinagurian ring isa sa pinakaabalang port cities sa bansa. Sa larawang ito na inilabas ng Climate Central, makikita ang mga pulang bahaging indikasyon ng epekto ng patuloy na pagtaas ng sea level at paglala ng climate change. Kabilang sa mga lugar sa Zamboanga na may tsansang mabura sa mapa ay ang Tictabon Island, Layag-Layag at Grande Santa Cruz Island. Sunod mga katoto ay ang Iloilo City na kilala sa kanilang pagiging highly urbanized city at dahil na rin sa kanilang tanyag na Dinagyang Festival. Sentro rin ng turismo ang Iloilo sa dami nitong mga tourist spots na pwedeng pamilian ng mga dayo at turista. At popular dahil na rin sa masasarap nilang seafood recipes. Pero mga katoto, base sa mga naging pag-aaral, isa ang Iloilo sa mga lugar na magiging pinakaapektado sa 2050. At ilan nga sa mga lugar nito na may tsansang lumubog ay makikita sa map simulation na ito na nagmula mismo sa Climate Central.
Ang sumunod ay ang kabisera ng Pilipinas. Ayon sa mga pag-aaral, maaari ring lumubog sa taong 2050 ang ilang parte ng Metro Manila. Sa ilang pananaliksik na inilabas ng Geophysical Research Center, lumalabas na halos 2 cm rate ang inilulubog ng Manila kada taon magmula noong taong 2015 hanggang 2020. Sa rate na ito ay talaga namang nababahala ang mga eksperto, lalo pat may ilan ngayong mga pag-aaral ang lumabas at nagsabing umaabot na ito ng halos 3 cm rate kada taon. Sa larawang ito mga katoto na inilabas ng Climate Central upang magsilbing map simulation, makikita ang mga bahagi ng Manila na maaapektuhan pagsapit ng 2050, kabilang na ang Tondo, Navotas, Sampaloc, Intramuros at Pasay. Ang mga low-lying areas din ang siguradong pinakamagiging delikado sakaling mangyari man talaga ang resulta ng mga pag-aaral na ito. At ang pinakauna sa listahan natin ngayon ay walang iba kundi ang Bulacan. Kilala ang probinsyang ito sa pagkakaroon ng mayamang natural resources, malaking kontribusyon sa kasaysayan ng bansa, at bilang bayan rin ng ilang mga bayaning kinikilala ng bansa. Pero mga katoto, bukod dyan ay kilala rin ang Bulacan bilang isa sa mga probinsyang may pinakamaraming coastal areas sa bansa. Sa isang map simulation, makikitang ilan sa mga bahagi ng Bulacan na posibleng lumubog 3 dekada mula ngayon ay ang mga bayan gaya ng Paumbong, Hagonoy, Bulacan at Obando. Mas tumaas rin umano ang tsansa na lumubog ang Bulacan nang masimulan ang reklamasyon at malalaking proyektong ginagawa rito gaya ng kontrobersyal ngayong Bulacan Airport na di umano'y nagdudulot ng pagbaha sa lugar. Ang mga lugar na nabanggit mga katoto ay may malaking tsansang mabura sa mapa sa mga susunod na dekada. Sa masusing pananaliksik, ipinapakitang kasabay ng paglala ng climate change ay ang siya namang pagtaas rin ng panganib sa mga nasabing lugar. Kaya naman payo ng mga eksperto, iba yung ingat, agarang aksyon at tamang paghahanda ang dapat na gawin upang hindi ito tuluyang mangyari. Pero kayo mga katoto, ano sa palagay nyo? Posible nga ba talagang lumubog ang mga nasabing lugar o hindi pa rin natin sigurado? Kung gusto nyo pang makarinig ng mga katulad nitong mga kwento, ilike lang ang ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Ayun, so yun mga kaibigan, napanood natin, kayo na bahala, nasa sa inyo na yun. At yan po ay mga sinasabi ng mga eksperto tungkol sa ating bansa na talaga naman karamihan po dyan, mga nangyari na. Magandang gabi kay Kuya Dante Talavera. Yan, ikaw ang idol ko, Kuya Dante. Kasama rin natin to sa grupo, yung mga kaganers natin, si Kuya Dante Talavera. I-replay mo na lang mamaya, Kuya Dante, dahil medyo nakalagpas ka na yung kaninang tinalakay nila Corixman, yung tungkol sa fixing home by a fixing man. Okay, at magandang gabi rin sa aking batchmate kay Ate Aida Razon. Yan, si batchmate, magandang gabi sa iyo. Yan, si Aida Razon. Okay mga kaibigan, sa oras na alas 7, ano oras ba? Ayan, alas 7, aga pa, 12 ng gabi Philippine Standard Time. Ay, pansamantala, magpapaalam muna tayo. Hindi na rin umabot si Mate. Hindi na siya nakaabot. Alam tayo magpapaalam na dahil maaga tayo nagsimula. Muli ako yung naging kasama. Naging katsokarang, kajaming, kakuya, kaate, kabunso, kaganers. At magandang gabi lahat sa sumubaybay sa ating programa ngayong Friday edition ng programang Tropa. Muli ako po yung naging kasama, Rosel Lopez. Magandang gabi Pilipinas at mapayapang magdamag. Magandang gabi po. Batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms. Kung hindi, A responsible gun owner. Are you a responsible gun owner?
Are you a responsible gun owner? Are you a responsible gun owner? Are you a responsible gun owner? Are you a responsible gun owner? The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot, mga katropa at kagangers. Tayo ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo, mga kagamers? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na! Now, we are Talakayin. Biggest destruction of dangerous drugs worth 1 Rebisahin, opinyon, malawaking, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na, mga katropa! Barangay, pangunahing unit ng pamahalang lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sinalog ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling hanggang na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dama Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Ating tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Ikaw ba'y nag-iisa? Nalulungkot? Dahil iniwan at ipinagpalit? Niloko? Naging minamahal? Kung ngayon, i-type sa inyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online realista ng bagong milenyo, si Randall Villanos. Sana'y di magmahal kung dati kung araw nang di pang bata sa piling ni nanay. Nais kong mauli ang awit ninang mahal. You are the one who makes me happy when everything else turns to gray. Walk on through the rain. Walk on through the rain. Though your dreams be tossed and low. At haharanahin kayo ni Randall ng iba't ibang awitin para
para maibsan ang inyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. 1. Matanda na, sana'y di tayo magbago. At pwede rin kayo makidulit kay Randwell tuwing Huwebes ng hapon. Ano pa hinihintay nyo mga kamilenyo? Tawag na! Hanap mo ba ay Unwind Ventures? Tara nang mamangha sa mga tanawin. Ano man ang iyong travel goals? Dadalhin namin kayo. Sa Unwind Ventures at saya. Dito lang sa Wow Biyahe. Kaya wow, di ba? Abangan dito lang sa Millennial Online TV. Inaigting, pinalakas ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Hi, this is Pangilari ka doon. Nananawagan ako sa ating mga katropa, no? At mga kaibigan, mga kababayan, na palaging tumutok sa Millennial Online TV. At yan ay pinangunahan. At yan ay pinangangasiwaan ng aking kaibigan na si Rosel. At ang mga nanunood dyan ay hindi bobo!